Matindi nga ang naging laban ng Bucks at Lakers at nalaman natin kung bakit biglang nalusaw ang opensa ng Lakers. Isang LeBron James na tumangging tumatanda, isang Giannis na tila laging pader sa dulo, at ang referee na si Ashley Moyer-Glitz na palaging nakabantay kay Luka ang kailangang magbalanse sa tensyon ng laro. Pero bakit nga ba kinapos ang Lakers sa huling segundo? At ano ang naging papel ng officiating sa masaklap na pagkatalo nila Luka at King James? Tara na at silipin natin yan pagkatapos lamang nito. Paano ba naman hindi matatalo ang Lakers sa Milwaukee Bucks? Itong si Luka Doncic third quarter pa lamang foul trouble na dahil diyan naging limitado ang aggressiveness niya at hindi na siya nakakagawa ng mga pasabit moves niya. At ayun na nga, na foul out sa 16.2 seconds bago matapos ang laban. Pero bago pa yan, panay ang reklamo niya sa referee. Pero teka muna, parang kilala ko to ah. Si Ref Ashley, ikaw ba yan? Kaya naman pala, kakareklamo ni Idol Luka, 24 points lamang ang nagawa niya. Ito na ang pinakapangit na laro niya sa Lakers ngayong season. 8 out of 21 sa field, shooting only 32%. Ganyan ang nangyayari kapag ang kalaban ng Lakers ay isang legit title contender. Dahil din sa pagkatalo nila, nabasag na ang record nila this season. 13 games na panalo sa dikit na laban. Nalantad din ang pangungulila ng Lakers sa kanilang bench support. Walang AR, walang Rui. Wala silang pantapat sa bench unit ng Milwaukee. Tapos itong si Lolo Bron, mga idol, dalawang magkasunod na trahedya ang nangyari. At yan ay ginawa ni Giannis sa harapan niya. Si LeBron na sana magsasalba sa laban ng Bucks, 29 points, 9 rebound, 10 assist. Almost triple-double mga idol. Ang sentro naman na si DeAndre Ayton, ikalawang base na inilabas ni JJ Redick sa laban sa clutch game. Ipinasok si Jackson Hayes at pinaupo si Ayton. Pero ganun talaga mga kaboltok. Ika nga nila ay bilog ang bola. Sa tingin mo sa nangyaring laban nila sa Bucks, may dapat bang ayusin sa kanilang lineup?